Hob, Kabanatang 40 hanggang 42. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Kinilala ni Hob ang kanyang pagkakamali. Ibinalik ang dating kabuhayan ni Hob. Hob, ika-40 kabanata. Sinabi ni Yahweh kay Hob, ang mapaghanap ba ng mali ay mangangatwiran at sa makapangyarihan ay makikipaglaban? Sino mang sa Diyos ay nakikipagtalo ay dapat sumagot sa tanong na ito. Tumugon naman si Job, narito ako'y hamak at walang kabuluhan, wala akong maisasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di nakikibo, nasabi di na uulitin. Ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Buhat sa bagyo, sinagot ni Yahweh si Job. Tumayo ka ngayon at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Ako pa ba ang nais mong palabasing masama upang iyong palitawin na ikaw ang siyang tama? Ang iyong lakas ba ay katulad ng sa Diyos? Tinig mo ba'y dumadagundong katulad ng kulog? Kung gayon, balutin mo ang sarili ng dangal at kadakilaan. Magbihis ka muna ng luwalhati't kaningningan. Ibuhos mo nga ang tindi ng iyong puot at ang mga palalo'y iyong ilugmok. Subukin mong pahiyain ang mga palalo at ang masasamay tapakan sa kanilang pwesto. Ibaon mo silang lahat sa ilalim ng lupa. Sa daigdig ng mga patay, sila'y itanikala. Kung iyan ay magawa mo, maniniwala ako sa iyo na kaya mong magtagumpay sa sariling kakayahan mo. Ang dambuhalang hayop ay tingnan mo, gaya mo'y nilikha ko dito sa mundo. Ito'y parang baka kung kumain ng damo. Ang lakas niya ay naiipon sa kanyang katawan, ang kapangyarihan sa himaymay ng kanyang laman. Ang tigas ng buntot niya ay sedarang katulad, ang kanyang mga hitay siksik at matatag. Parang tanso ang kanyang mga buto, sintigas ng bakal ang kanyang mga braso. Siya ay pangunahin sa mga nilikha, ngunit magagapi ng sa kanya'y lumikha. Siya'y nanginginain doon sa mga bundok, doon sa tirahan ng kapwa niya hayop. Siya'y doon dumalagi sa ilalim ng tinikan, nakatago sa gitna ng mga talahib sa putikan. Sanga ng mga puno ang sa kanya'y tumatakip, sa kanya'y nakapaligid sa tabi nitong batis. Hindi siya natatakot lumakas man ang agos, ang hordan man ay lumalim, mahinahon pa rin kung kumilos. Siya kaya ay mahuli sa pamamagitan ng bingwit, makuha kaya siya sa ilong sa pamamagitan ng kawit. Hob, ika-41 kabanata. Mauhuli mo ba ang Leviathan sa pamamagitan ng pamingwit? Maitatali mo ba ang dila nito sa pamamagitan ng lubid? Matatalian mo kaya ng lubid ang ilong nito? Tatagusan kaya ng kawit ang mga panga nito? Siya kaya ay lumapit at lumuhod sa harap mo, magsalita ng malumanay at magmakaawa sa iyo. Siya kaya'y makiusap at ikaw ay pangakuan, na sa habang buhay ikaw ay paglingkuran. Siya kaya'y parang ibong tatalian at lalaruin, upang mga babaeng lingkod mo ay aliwin. Tawaran kaya siya ng mga mamimili, paghatian kaya siya upang maipagbili. Tablan kaya ang makapal niyang balat, sa ulo kaya niya'y tumagos ang matulis na sibat. Hawakan mo siya kahit na minsan lang, hindi mo na uulitin dahil sa inyong paglalaban. Ang sino mang sa kanya'y makakakita, sa lupa'y mabubuwal, nawawala ng pag-asa. Kapag siya'y ginambala, ubod siya ng bagsik, sa kanyang harap ay walang nangangahas lumapit. Sinong lulusob sa kanya at hindi mamamatay? Walang makakagawa nito sa buong sanlibutan. Ang kanyang mga binti ay malaki at matatag, at walang kaparis ang taglay nitong lakas. Sino ang makakapag-alis sa panlabas niyang kasuotan? May sandata na bang nakatusok sa balat niyang makapal? Sa bibig niya'y sino kaya ang maaaring magbuka? Nakakatakot na mga ngipin nakahanay sa bunganga niya. Maraming kalasag nakahanay sa kanyang likod, sintigas ng bato at nakalagay ng maayos. Masinsin ang pagkaayos, ito'y dikit-dikit, walang pagitan ni hangin ay di makasingit. Kung siya ay bumahin, ang ilong ay nag-aapoy.
Mata niya'y mapula parang araw sa dapit hapon. Mula sa bibig niya'y may apoy na lumalabas, mga baga ng apoy ang dooy sumisiklab. Sa ilong niya'y nanggagaling ang makapal na usok, parang usok na nagmumula sa kumukulong palayok at damong sinusunog. Hininga niya'y nagbabaga, sa init ay nag-aalab, naglalagablab na apoy sa bibig niya'y nagbubuhat. Ang kanyang leeg na may puno ng kalakasan, sino mang makakita sa kanya'y kinikilabutan. Walang mahinang bahagi sa kanyang balat, tulad ng bakal, matigas at makunat. Ang tigas ng kanyang puso, bato ang katulad, gaya ng batong gilingan sa tibay at tatag. Kapag siya ay tumayo, masisindak rin ang pinakamalakas, wala silang magawa at sa takot ay tumatakas. Pagkat siya'y di tatablan kahit na ng tabak, maging ng palaso, ng punyal o ng sibat. Sa kanya ang bakal ay parang dayaming marupok. Ang katulad nitong tanso ay kahoy na nabubulok. Sa palaso'y hindi siya maaaring mapatakbo. Sa kanya'y parang dayami ang tirador at ang bato. Kahoy na panghampas, sa kanya'y para lamang patpat. Tumatawa lamang siya kapag siya'y sinisibat. Kaliskis ng kanyang tiyan ay napakatalas, at sa putik na daanan nagiiwan ang mga bakas. Kaya niyang pakuluin ang malalim na tubig. Hinahalo niya ang dagat na parang palayok ng langis. Ang kanyang madaan ay kumikislap sa liwanag. Ang akala mo sa tubig, puting buhok ang katulad. Dito sa daigdig ay wala siyang katulad, pagkat siya'y walang takot, hindi nasisindak. Sa lahat ng mga hayop ay mababa ang tingin niya, at sa kanilang lahat ang nagahari ay siya. Hob, ika-42 kabanata. Kinilala ni Hob ang kanyang pagkakamali. Ito naman ang sagot ni Hob kay Yahweh. Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin, at walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin. Itinatanong ninyo, sino akong nangahas na kayo'y pag-alinlanganan, gayong ako na may walang nalalaman. Nagsalita ako ng mga bagay na di ko nauunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. Sinabi ninyong papakinggan ko ang iyong sasabihin, at ang iyong mga tanong ay aking sasagutin. Nooy nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba, subalit ngayon nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Kaya ako ngayon ay nagsisisi. Ikinakahiya lahat ng sinabi, sa alabok at abo ako ay nakaupo. Pagkasabi nito kay Hob, si Eliphaz na Temaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Hob. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin ninyo ito kay Hob at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Hob. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginagawa niya. Ganoon nga ang ginawa ni na Eliphaz na Temaneo, Bildad na Suhita, at Zophar na Naamita. At ang panalangin ni Hob ay dininig ni Yahweh. Ibinalik ang dating kabuhayan ni Hob. Ang kabuhayan ni Hob ay ibinalik ni Yahweh sa dati, nang ipanalangin nito ang 3 kaibigan, at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Hob. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala, ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa'y nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Ang mga huling araw ni Hob ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Hob ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang pangalan ng mga babae ay Jemima, Kezia, at Keren Hapuk. Ang mga anak na babae ni Hob ang pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Si Hob ay nabuhay pa ng 140 taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa ika-4 na salinlahi. Matandang-matanda na siya nang mamatay.